Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at yung mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gusto ko lang ho i-share sa inyo na ang panggagalaiti ni Bato de la Rosa ho sa nasabing Senate hearing ho mga ka-action dito kay Representative Raul Manuel dahil nga po sa irrelevant question dito kay Bato de la Rosa. Oo, di ba? Kasi ang topic sana sa nasabing hearing is about sa ROTC. Ngunit ito si Representative Manuel siningi ang katanungan niya kay Bato de la Rosa ay about sa kaso ng Sanchez kaso ho mga ka-action. Which is totoo naman po na may pagkakamali ito si Representative Manuel. Nandito ho tayo para alamin ang tama at mali. Wag ho tayo magpabor kung ang ating mga iniidolo ay mali na po ang tinatahak, di ba? Okay. Dahil nga ho sa pagkakamali ni Raul Manuel, agad-agad po siya nag-apology doon mismo sa Senate hearing na yon na ipapanood ko po sa inyo. Ngunit, tama po ba ang nagiging reaksyon ni Senate Bato de la Rosa na parang guilty po siya sa katanungan ni Raul Manuel? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. And siguro kung mahirapan tayo na i-uphold yung ganito, such as law enforcement and rights awareness, magkakatalo na lang kung amongst the ranks of our public officials ay hindi po nag-agree doon. Lalo na if we have a senator who will say na okay lang na makalaya at may second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun lang, maraming salamat. Yes, Chair, can I react? of course, of course. Ang layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yon? Ang layo naman. That's an affront to We this want human organization. rights as part of the curriculum of Please, NSTP. layo naman, please oh. let Senator Bato finish. Ang layo naman nung, bakit ka nagkaganon? Ano na nangyari sa utak niyo? Ha? Ang layo naman. We can send you a copy of Ha? our position paper. Ang layo. At saka, I take offense on your what you said na yung ROTC is a misrepresentation of nationalism. Anong tingin mo sa amin? Anong tingin mo sa ganun? Ganun ka na mag-judge sa amin? Dinadjudge mo kami na ganun? Ha? Are you sure you are the true representation of the Filipino students? Ganoon ba? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante. Mas marami dyan ang gusto mag-ROTC. I must tell you frankly. Bakit ka? Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako? Napakalayo. Dapat matuto. Kung may ROTC, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magrespeto. Kahit sa isang senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi kasama dito. Ha? Huwag mong... Honorable Chair, I would like to respond dun sa point na marami daw na gusto mag-ROTC. Mr. Manuel, let me recognize you first before you talk. And let Senator Bato finish. Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? You answer me. Do you love your country? Ha? O sige, you respond. Of course, students love our country and we have different ways to show that we Okay, love you our love your country. Pag inatake tayo ng China dito, sinong palabanin mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually po, NPA? you will go on the NPA? Since gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders, pero mismo sa ating constitution, the AFP, which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty, ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country. So wala tayong role model for Submit that. mo na lang sa amin yung position paper po ninyo, kasama yung position paper ng isang mga kasama ninyo. Senator Bato, can we proceed? Mr. Chair, may I move to strike from the records the statements of Mr. Teka lang ho mga ka-action, putulin po muna natin ha. Masyado naman personal ang atake ni Bato. Di ba?
Kasi nakasali na agad ang NPA. Alam ho natin, nagigil ito kay Raul Manuel, ito si Bato de la Rosa. Oo, di ba? Kasi nga po sa pag-ano nito ni Raul Manuel sa ICC nga ho, na gustong isa sa mga kasama ito sila Raul Manuel na nagpasa ng resolution para suportahan ang ICC. Kaya gigil na gigil po ito si Bato de la Rosa nga ho, at masyadong personal ang atake na para bang tinutumbok niya na ito si Raul Manuel is isa sa mga member ng NPA, di ba? Kasi sa salita niya, anong gusto mo ipaano laban sa West Philippine Sea sa China? Mga NPA? Di ba? Klarong-klaro ho mga ka-aksyon na ito masyadong personal ang atake niya. Which is mali naman po ni Raul Manuel, ni representative, dahil nga po kasi ho, hindi naman po talaga irrelevant ang tanong niya sa tinatalakay dyan sa Senate hearing. Pero mag-apology po ito bandang huli si Raul Manuel. So, ibig sabihin, nagpakalalaki siya, totoong lalaki siya, na agad-agad siyang ina-accept niya ang pagkakamali niya. Ngunit sa mga bandang huli ho, abangan niyo po ang reaction nito na parang sumisigaw na nga ho si Bato de la Rosa, di ba? Mr. Manuel, that were irrelevant and not germane to the topic, especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may I also request the chair to remind all our guests who are here as guests to please show respect for the members, and again, not to bring up statements, reactions that are not germane to the topic. You can make your reaction outside. The media is all there. They will listen to you. But let's stick to the course. We're all here overtime, and you need to use our valuable time to say something to the good senator. I know him so well. If you had something to say, he will talk to you. So may we remind everyone of that, Mr. Chair. Thank you, Senator Pia. Sir, Mr. may I, Chair, dagdagan ko lang. Ito, if he really represents the students, ganyan na talaga ang state ng mind ng mga estudyante ngayon na dapat baguhin natin. Mali po yun. Ako, if naniwala ka sa akin, mas matanda ako sa'yo. Mali yung sinasabi mo. Gusto mo lang akong tirahin sa ibang isyo na hindi naman natin titakel dito. Now, since, Mr. Chair, since sinabi naman lang nitong ating resource person about nung kay Sanchez case, alam nyo, gusto lang ninyo talaga akong sirain, kaya kinukuha niyo yung sinasabi ko na gusto niyo akong butasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty nun, dapat nabitayin na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na second chance dahil na-reform na yung tao, according to the computation, eligible siya for pardon, ayaw na naman nyo. Saan na kami pupunta? Anong klaseng pag-iisip na? Saan kami pupunta? Gusto ko death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang death penalty. Titirahin na naman nyo ako. Ako bang gumawa ng batas na yan? Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon. Respetuhin natin. May batas na ganon. Pero hindi ko kagustuhan yan. Kung akong gusto mo samahan mo ako, bitayin natin yan? Ha? Kasi lang talaga, that gusto siya kung ikaw ang representation ng estudyante ngayon, ganun na pala. Ang estudyante ngayon, kawalang disiplina. Kahit ang senador, kayang tirahin sa walang non-relevant issue dito sa ganitong forum. Ganun na pala. Kaya dapat pala talaga, balik ang ROTC para madisiplina kayo mga estudyante na kayo. Ha? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Bato. And Mr. Chair, I'd like to seek apology for... And let me remind Mr. Manuel, NUSP, and the rest of the groups that we invite in this committee. We invite you for the sake of fairness. Alam ko naman kung anong sasabihin ninyo eh. No, this is your third time to be part of this hearing. And alam ko na kung anong sasabihin ninyo. Pero binibigyan namin kitong oportunidad magsalita para marinig kayo ng mga bagong senador natin. Pero ano namang kinalaman ni Sanchez sa ROTC? Ano namang kinalaman? Kaya this serves as a warning to your group na wag niyong dadalhin yung mga walang katuturan dito sa committee ito. Dahil sinisira niyo yung aming pagdinig at sinisayang niyo yung aming oras.
And again, we're exercising fairness. Kaya bigyan nyo naman kami ng respeto. Kahit alam na namin ang sasabihin ninyo, ini-invite namin kayo. In fact, we invited all of your colleagues. So, last na ito, and next time we invite you, if ever we invite you, stick to the topic. And this serves as our warning. Again, I'm directing the committee secretary to strike off all of the comments that are not germane to the topic of ROTC. Mr. Chair, gusto ko lang malaman nila na baka mamaya yung ini-incite lang ako na magalit para kuno i-contempt sila para may rason sila magulo do Senado. Wala akong pakialam. Umuwi ka. Hindi ka na may kukulong dito. Wala kami pakialam sa'yo. Mr. Chair, I'd just like to apologize for the irrelevant remark that I made earlier. I was just carried away by my emotion, especially with the topic at hand. But I pledge that it will not happen in future hearings wherein we will be invited. So once again, I apologize for what I said. We take note. So yun na ho mga ka-action, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang pagsisigaw-sigaw at panggagalaitin ni Bato de la Rosa ho mga ka-action. Which is sa tingin ho natin, medyo may mali naman ho talaga si Representative Raul Manuel, pero hanga naman ho tayo bagkus naghingi naman agad siya ng apology about sa kanyang non-irrelevant question dito kay Bato de la Rosa. Yun po yung tunay na lalaki. Agad-agad maghingi ng sorry kung sa palagay mo hindi naman tama. Okay? Kasi ang naging topic ho sa nasabing Senate hearing na yan is about sa ROTC. Ngunit ang tanong ho ni Raul Manuel is about kay Sanchez case nga ho. So, hindi po siya kasali sa topic na yon. Dapat maging stick to one lang. No? So, kayo ho, bahala na po kayo kung anong magiging comment nyo. Basta ako, yung pagbanggit ni Senate Bato de la Rosa about sa MPA, masyado namang personal na parang pinapatamaan niya si Raul Manuel na parang pinaparatangan niya na ito ay isa sa mga member ng MPA. Pero wala pa po silang sapat na batayan para patunayan ang mga paratang nila dito kay Franz Castro at kay Raul Manuel sa mga makabayang black. No? So yun lang ho mga ka-action, no, ang i-update ko lang ho kayo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.